Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo, magandang umaga po sa inyong lahat. At sana po tayo'y nasa mabuting kalagayan. At dito tayo, ipakin oh. Ngayon nandito na tayo sa Sambales. But before anything else, let us pray. Father God, thank you. Open our eyes to see where you would lead us. Awaken our ears that we would hear your voice guiding us. Inspire our mind that we may comprehend your love for us. Soften our heart that we would offer grace to those we met. Thank you, Lord Jesus. Bless us and forgive us. In Jesus' name, Amen. Kamusta po mga kaibigan? At okay po ba mga kalagayan ninyo dyan? Ang pag-uusapan natin etong COVID at etong mga basura at ano pang mga iba't ibang issue. Ayon po sa COVID pandemic at Delta variant issues, meron dyan sinasabing APOR, yung authorized person outside residence, hindi ba? Meron pong mga issue dyan na yung mga hospital daw puno na, lahat ng ICU. Meron ding sinasabing yung emergency, nakatenga daw ang mga pasyente. At uuwin pag-uusapan din natin yung quarantine, yung pagbabakuna, pagbubukas ng klase ng nitong September 13, pero wala pa rin face to face, at etong mabigat dito, pinag-aaralan daw ng IATF na alisin na ang mga checkpoints. At tumataas daw ang COVID-19 sa buong Pilipinas. Ayon dyan sa San Lazaro, yung National Kidney, Diyos Mariosep, dagsa po. Punong-puno na daw ang ospital na yan. Meron din tayong anong tawag mo dito? Meron din tayong 28 crew ng MB MB na barko, yung Saint Anthony de Padua, positive ang COVID yung mga ating mga crew. Diyos Mariosep. Alam ho ninyo, kung ang usapin na yan, ang pag-uusapan, ang tingin ko dyan, hindi dapat lahat yan isisi sa sambayan ng Pilipino. Di ba, meron tayong lockdown. Magandang umaga pe Alcantara. Good morning. Si Commander Mau nakikinig na rin. Katapat ko siya. Kaya maligaya tayo. Lahat kayo dyan sa buong mundo, kamusta na yung mga taga-Canada natin sa New Jersey, sa Los Angeles, sa Japan? Si Ellen Bambao, good morning po Kuya Willie and Madam Mau. Have a good day. Thank you so much sa Ellen Bambao. Alam mo ninyo, yung problema sa COVID, ang tingin ko dyan, ang IATF at ang Malacanang, dapat hindi direktamente na puro yung pagkukulang ng mamamayan ang nakikita. Dahil may mga instances na dapat nating tumbukin. Sandali, iniline up ko po yan Eto.
Ano ba to? Nakatali kasi itong aking salamin eh. Tatanggalin ko yung tali para maayos tayong makapagbigay ng komentaryo. Meron kasing mga pagkakataon na nakikitaan natin na dapat ang Department of Health nakapokus kung paano nila didisiplinahin yung ating mga hospitals tsaka yung ating mga health workers. Sabi nga ng ating slogan, di ba? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ayun. Hindi dapat isisi kay Juan de la Cruz lang ang usapin ng COVID. Dahil ito pong COVID-19 pandemic, ilan pa ba yung sinasabi nila? Delta variants, Africa variants, and so on and so forth. Palagay ko mga 4 na yata yung nababanggit ng gobyerno natin. Lagi na lang sinasabi ng ating IATF, pinag-aaralan. Yung pinag-aaralan, malabo yan. Ang tignan natin, halimbawa, pag sinabi natin Delta variant, hindi pa dumadating yan na halimbawa monitor natin, halimbawa sa ibang bansa may Delta variants. Yung ating mga infectious disease doctors, pinag-aaralan na ho yan. Bukas tatalakayin ko yan Meron akong tatanungin na doktor kasi may hawak ako Maraming klase ng variants. Ano ba ang magiging effect kung itong klaseng variant na to, kung anong klaseng variant na to, ito, ganon. Dapat papasok pa lang yan narinig natin, i-expect natin na in case na dumating yan, si Carlo Crisologo nakamonitor na rin, good morning, kailangan yan pinag-aaralan na, hindi yung sinasabi ng ilang mga tagapagsalitang doktor, ilang tagapagsalita ng DOH, hindi pa sila nakakasiguro na ganito in regards to variants, di ba? O yung Delta. Hindi nga nila alam. Delta nga ba yung kumapit na virus sa isang pasyente? Bakit naman gusto mo rin maisama sa sisi yung ating mga health workers? Alam ho ninyo, may mga pagkakataon kasi sa mga hospitals. Halimbawa, naipakiusap mo sa direktor ng hospital. O kaya, referral ni senator, referral ni congressman. Yung in charge doon sa emergency room, yun dapat disiplinado po yun, Mr. Francisco Duque. Yung in charge doon sa emergency room, importante na hindi mag-aastang hari. Kasi yung mga in charge na doktor doon, tsaka yung mga assistants, anak ng tupa, akala mo sila may-ari ng akala mo sila may-ari ng hospital. Minsan sasabihin, walang tawag si director, walang referral si congressman, even though that there is a referral or none. Pasyente yung dumating di ba? Ang treatment ng doktor tsaka ng nurses, para maunawaan kayo ni Juan de la Cruz, ni Sambayanan, maging makatao tayo. Hindi po dapat namin makita yung abuse of power ng mga health workers, o yung head in charge doctor or nurses. Hindi pwedeng makikita namin yan. Di ba? Dapat kung naando sa emergency,
return at emergency room, yung facilitation, kinakailan alam nila. Meron, halimbawa, pumasok yung pasyente. Alam ba agad ng doktor o nurse kung confirm COVID yan? Kung asymptomatic yan? Ha? Yun yun ang mga problema Thank you for joining in, and please like, share, and comments, ha? Message nyo po yung issues and opinion ninyo. Good morning, Jim Palomares. Good morning po. Alam mo ninyo, kasi ang napupuna ko, ang nasisisi lagi, ang mamamayan. Kaya nagkaroon ng lockdown. Tapos, ang daming issue dyan sa COVID pandemic na yan, tsaka yung Delta variant na yan. Diba? Kaya nga nag-lockdown. Gusto nilang mabakunahan ng sambayanan. Paano ninyo mababakunahan? Wala na, kulang nga ho yung bakuna ninyo. Kasalanan ba ng mamamayan yan? Tapos, magpaplano kayo na isama na sa vaccination yung 12 years old pataas. Diyos Mariosep naman. Hindi pa nga ninyo natatapos yung trabaho ninyo. 12 years old pataas na agad ang iniisip natin. Anong klase naman yan? Sabi ni Mr. Crisologo, dapat kung ECQ na lock it down, yung ECQ meaningless, walang saysay, in out ang mamamayan. At kung may mga na-swab in transit, wait nila result, kamukha niyang tugo, 20 katao positive, yung 70 na pasahero nakababa. Ha? Ano yun? Nakababa. Yung yung tugo na 20 nakatao positive, yung 70 na pasahero nakalabas na. Saan nila hahanapin yung mga yan? Ilan ang maging maaring positive doon at hawahan? Ayan. Yan yung mga problema, hindi ba? Ngayon, ang gusto kong tumbukin dito yung hospital. Mr. President Rodrigo Roa Duterte and the rest of IATF. Alam mo ninyo, kung pinag-aaralan pa lang ninyo, wag na ninyo sasabihin na pinag-aaralan ninyo, dahil kung pinag-aaralan pa lang ninyo kung ano yung magiging katahang isip ninyo, yun ang magagawa natin. Kasi yung checkpoint, ang dami rin problema niyan. Gusto kong unahin yung in charge tsaka yung nurses. Bakit? Dapat pasalamatan natin na nagkaroon ng nagkaroon ng COVID-19 dito sa bansa natin. Bakit? Yan po ang pwedeng maging eye-opener natin, para disiplinahin ang mga hospital. Ano ba ang facilities niyan? Ano ba ang medical equipment meron sila? Bakit may isolation? Bakit may quarantine facilities? Kasi ganito ho yun Pagpasok ng pasyente sa ospital, naturalmente, hindi pa alam ng doktor kung ano yung cause o causes nung karamdaman nung tao. Di ba? May mga pangyayari habang under observation ng isang pasyente, inilalagay yan sa isolation. Ngayon, kung nilagay mo yan sa isolation, yung for observation lang dapat ang naandun. Hindi ba? Ngayon, pagka duda ka na mayroong COVID yung pasyente,
Hindi mo pwedeng ilagay yan doon sa isolation. Di ba? Ilalagay mo yan doon sa quarantine area for the meantime. Kasi, napaghahalo-halo yan. Pati hindi dadami ang COVID patient natin sa bansa. Hindi ba? May mga tarantado't gagong mga doktor na in charge dyan sa mga emergency na kung umasta, daig pang may-ari ng hospital ni sekretaryo ng director nila, hindi nila kilala. Tapos, pwede bang sabihin ng isang doktor o nurses, pagod na kami. Hindi ko pwedeng ganun Kasi pinasok mo yung profesyon na yan. So, the doctors or the nurses should prepare themselves. Di ba? Hindi naman ho nagkukulang ang for your information. Ilang beses ko sinabi sa programang ito, bakit hindi ninyo gayahin yung halimbawa yung Manila Medical Center, yung nandiyan sa kanto ng United Nations at General Luna sa may Top Avenue, katapat ng Aurelio School. Ito yung side sa along United Nations. Yan yung emergency. Pag may COVID o asymptomatic na pasyente, naandun lang sila sa emergency. Hindi sila pwedeng lumayo doon. Nakita ba ninyo yung Manila Medical Center na yan na meron silang mga tent sa labas? Wala. Ngayon, yung along Juan Luna gate, doon tinatanggap yung mga regular patients para makapagpa-check up sila doon sa kanilang mga iba't ibang karamdaman. Ganon dapat ang rule ng ating Department of Health. Naiintindihan mo ba yan, Mr. Francisco Duque at Mr. President? Ganon po dapat ang patakaran natin sa mga hospital. Naglipa na po yung mga hospital natin, isang damukal pa yung mga isolation, merong quarantine headquarters or areas. Hindi natin pag-uusapan yun kasi ngayon makikita natin yung pagkukulang ng Department of Health. When you gave authority to operate a hospital, have you checked the hospital? Ano ba ang mga facilities meron yan? Katulad yung heart center. Heart nga yan Bakit merong COVID dyan? Lung center, lungs. Di ba? Lung center should focus in regards to lungs issues. Sasabihin lang ninyo, kasi kulang na yung hospital Paano nga po nagkulang? Paano po nagkaroon ng pagkukulang? Katulad ng PGH, also claiming na halos mapuno na sila. Ang laki ng bakura ng PGH, ba't hindi magtayo ng maraming tents dyan? Ito isolation, ito quarantine. Kung saan na nga tayo nagtatayo ng quarantine Di ba? Yung rules. Sweetheart, baka pwede mo akong timpla ng Anvil coffee. Nako, nakalimutan ko. Ito, wag niyong kakalimutan. Iinom kayo nito, Anvil coffee. Organic at lactose free. 8-in-1. Yan, maliwanag, mga kaibigan. Pampatalino. Yung mga anak natin, painumin natin ng Anvil Choco. Ayan, napakasarap. Choco naman to. Mas masarap pa yun sa Ovaltine saka sa Milo. Si Mama La, ayun, nakita ko na. Medyo maganda facilities ko ngayon
nakikita ko. Oh, sino yung isang nakaitim na babaeng maganda na yon? Oh, ayan, ano, yun ang dapat natin tutukan. Eh ba't mo na mention na sa nakabuti pa yung COVID? Kasi yan pong eye opener eh. Hindi ho dapat matigatig ang gobyerno. Kung may pumasok na COVID, hindi ho dapat matigatig eh. Kasi kung preparado itong mga hospital na to, kahit na ho yung pandemya, hindi ho dapat matigatig. Ewan ko, bakit kayo nakapokus sa vaccines? Ivermectin, tabletas yun. O kaya capsule. Dapat ang gobyerno natin pinag-aaralan yung capsule, yung tabletas ng ivermectin. Hindi yung kung saan kayo kikita, doon kayo nakapokus. Tapos magpabakuna. Magkano ginagastos ninyo sa mga anunsyo sa telebisyon, sa radyo, sa dyaryo? Magkano ginagastos natin? PR yan eh. Hindi ba? Good morning, Sunny. Yan yan ang sinasabi natin. Ang hirap kasi sa atin, ang daming nagmamata-matalinuhan. Eye opener in the sense that our Department of Health should regulate these hospitals. How many hospitals do we have? Like for example, sa Maynila. Sasabihin ninyo, hindi pwedeng maging presidentiable si Isko Moreno. Dito, mandando eh. Di ba? How many hospital we have? Sa Maynila, mga 5-6. Hospital ng Maynila, Santa Ana, Gat Andres, and so on and so forth. 6. Yan yung pampubliko. So, mabibilang mo ilan yung private hospitals. Hindi ba? Di ba, Madam Lilian Gabriel? Yun eh. Anak ng tupa naman, A blessed Tuesday, Sir Willie and Madam Mau. Stay safe and healthy. God bless us all. God first. Dan sharing. Kita po ninyo? Yan yung kami, ganito. Kami dito sa Broad Streamcast Communicators, disiplinado kami. Kita ninyo. Sa pag-message pa lang ni Lilian Gabriel, na may programa rin dito tuwing Sabado at Linggo. Sabi niya, a blessed Tuesday, Sir Willie and Madam Mau. Stay safe and healthy. God first. God bless us all. God first. Dan sharing. Ibig sabihin, sinasabi ko sa inyo, don't forget to like. Diba? Sabi natin, huwag niyong kakalimutan mag-comments, mag-like, mag-share, mag-subscribe. Bakit kinakailangan tayo mag-share? Kung kayo ay mga viewer ng FYI at nag-i-enjoy kayo sa komentaryo ni Willie Espiritu, ang favor ni Willie Espiritu sa inyo, meron kayong sariling wall doon sa inyong Facebook, di ba? May mga sarili tayong mga kaibigan. Ilagay ninyo sa wall ninyo, please watch FYI, ganyan. So, dagdag ho yung mga viewer. Yan po. Tapos, magla-likes tayo, pagka mag-subscribe tayo, tapos sabihan ninyo yung mga kaibigan ninyo, pag hindi mo napanood yan ng 8 to 9:30, pwede mo yan mapanood yan sa YouTube. Ganon. So, everybody will be knowledgeable. Di ba? Good morning, Idol Aster Elgin Culin. Palagay mo, hindi na po politika ang issue sa COVID. Si Yormi, tila na sampulan. Alam mo ninyo, yan ang problema ng bansang Pilipinas dahil nalalapit na po ang politika. Kung ang gobyerno nagkakamali,
siyempre, makikita ng ibang tao o ng maraming tao yung advance na ginagawa ng iba't ibang mayor, like Mayor Isko Moreno. O, katulad sa Maynila, alam ng mayor na meron siyang anim o limang public hospital. No? Yan ang sinusustain ng City of Manila. No? Ngayon, aside sa kanilang public hospitals, meron silang quarantine sa mga labas ng hospital nila. And at the same time, sa Luneta, sa tapat ng grandstand, ilang room ang nilagay dyan. Ngayon, naka-install. Oh, yon. Maraming mayors, nagre-reklamo nga Gusto nilang bakunahan yung kanilang mga mamamayan. Ang problema, dakdak ng daktak yung gobyerno na magpabaksin, hindi naman nila naiintindihan at nabubulagan sila dahil sa laki ng kanilang mga komisyon. Ha? Hindi nila namumukat. Kulang pala yung dumadating na vaccine. Tapos ngayon, nagpaplano pa na pati yung 12 taong gulang pataas, bakunahan na rin. Hindi pa nga kayo natatapos Naghahanap na naman kayo ng babakunahan. Naghahanap lang ng sakit ng ulo ang gobyerno. Tapos, pag sumasakit ang ulo ninyo, ang itatama naman ninyo sa amin, lockdown. Diba? Ngayon, Mr. President, batukan mo, tadyakan mo na yan sa Francisco Duque. Huwag mo nang tanggalin. Total, ilang buwan na lang naman yan Diba? Sapakin mo sa punong tenga yung gagong yan. Bakit hindi natin masasabi yan? Yung disciplinary actions ba na ibibigay ng DOH sa kanyang mga doctors? Hindi naman niya kailangan isa-isayin yan. May Nurses Association, may Doctors Association. Hindi ba pwede doon pagpulungan yan? Ha? Yan ang mga sinasabi natin Ha? Dapat napapangaralan. Sino ba nilagay mong in charge doon sa emergency? Ha? Hindi pwedeng sabihin ng doktor o nurse. Ha? Hindi nila pwedeng idahilan yan na napagod sila. Tinatanong natin ang utang na loob, yung pagtulong ng ating mga medical workers. Tinatanong natin ng utang na loob yan. Pero, tignan naman ninyo yung hinahambalos ninyo sa mamamayan. Good morning, Hanilet Piñas Cosas, ang pinakamagandang babae sa balat ng Canada. Ayun. Ha? Walang balat ang Canada. Wala daw balat ang Canada. Okay, tanan nyo, ganda ng tasa ko. Broad Streamcast Communicator sa courtesy by Ben Paipon. Diba? Sus Mariosep, kasarap talaga nito. Anvil ho, mga kaibigan, ayan, Anvil Coffee. Yun ang one of the tasks na dapat ginagawa ng Department of Health. This is the right time to check all. Pag sinabing all, lahat. Maliit yan, malaki yan. Merong small, medium, large, parang t-shirt. The Department of Health should know how many capacities. Pag sinabi mong small hospitals, medium hospitals, large, ganyan. Diyos Mariosep naman. Baka naman ang laki-laki ng building, ang laman nun 100 lang.
Ano ang problema ng hospital? ICU. Oh, intensive care units. Di ba? Oh, ako pinakabobo ko pagka ang usapin medical issues. Yung mga term nga niyan, hirap na hirap akong basahin nagkakandabalu-baluktot yung dila ko, nagkakandangungo ko ngayon nagiging tulisan na ako Kaka-research ko mga kaibigan. Ang kawawa dito ang mamamayan Hindi dapat ganun Ha? Ang information disseminations na ilalabas natin sa media, yung pwede mo ba sabihin na kung ikaw ay bakunado, ganito, ganyan. Pwede bang ganon? Hindi pwedeng ganon Paano papaniwalaan? Ha? Paano papaniwalaan ng sambayan ng Pilipino na epektibo yung bakuna ninyo kung yung mga nagmamagaling dyan, wala namang kakwenta-kwenta yung mga pinagsasasabi. Ha? Joey Ortiz, good morning sir. Kamusta niyo? Ay, eto. Lagi ko tong namimiss Si Melito Rodelio Militante. Good morning sir. Good morning Joey and tsaka si Joey Ortiz at Melito Militante. Lazaro Ramos, mga Cagayanos against black sand mining. Nakikinig Cagayan Valley. Good analysis ng public health. Ayan kita na ninyo. Yan mga kaibigan hindi ho natin pwedeng babyhin lang ang mga doktor at ang mga nurses. Ha? Yung mga hospital directors, owners, heads, nananawagan ng palatuntunan ito. Yang alimbawa sinabi natin isolation, quarantine areas. Maglalagay din kayo ng heads dyan, tsaka yung mga assistant nurses nila. Hindi yung nilagay ka para kang baboy na inilagay lang sa isang tabi. Tapos dapat may area nung under observation. Kasi yung under observation isinama mo dun sa area ng asymptomatic o ng nilagyan mo ng COVID patient. What do you expect? Di ba mahahawa yan? Bakit natin nahaluan ng politika? Bakit kayo magtatampo kung magaling yung mayor ng Maynila? Bakit? Anong meron doon? Yan ang mahirap di ba? Kasi ang lagi natin tinitignan yung huwag kayong malagpasan. Kaya nga sinasabi ko maging matalino tayong botante. Good morning. God first. Next po natin pray si Francisco Isko Moreno Dumagoso. Ipagdasal natin na merong tayong mayor ng Maynila, na alam niya ginagawa. Ngayon nga di ba, binusisi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nakita niya sa footages na yung mga magpapabakuna dun sa San Andres Stadium, umuulan, nababasa daw yung mga magpapabakuna. Tapos hindi systematic. Kung maganda ang pananalita, kasi ang dila pag nagsalita mas matindi pa yan sa nataga ka. Hindi maganda ang pagbigkas. Pagkukulang, let's say pagkukulang ng mayor yan, sabihin lang natin ng tama. Dali-dali naman itama. Kita na ninyo. Lahat ng eskwelahan ngayon sa Maynila,
ina-accommodate ngayon yung vaccine. Ang magiging problema ninyo sa Maynila, kaya nyo bang i-sustain yung 4 million vaccines na kailangan nila? Gusto ninyo, bigay ninyo ngayon lahat sa Maynila yan. Maniwala kayo, kaya yan ni Isko Moreno. Oh. Bakit kaya niyan? Batang-bata eh. Iba kumilo sa matanda at saka bata. Oh. Bakit? Katulad ko, matanda na ako. Gusto kong gawin itong isang bagay na ito. Ano naiisip ko mamaya na lang? Kasi gusto kong ihilata yung likod ko, nananakit. Damatans na eh. Oh. Diba? Ganun. Pero, umpisa natin. Yung Department of Health, Mr. Francisco Duque, ikaw dapat ang nag-aaksyon. Paano ba naaprubahan etong clinic na ito, etong hospital na ito, etong ganitong kalaking hospital na ito? Ano bang meron dyan? Ilan bang capacity bed areas niyan? Kung ang hospital ay gustong kumita, ito yung pagkita, ito yung anong tawag mo dito? Ito yung pangmamamayan. Ganon. Hindi yung iintayin nyo pang magagalit ang mamamayan sa inyo. Imaginein mo, isolation. Tinira ng stethoscope. Chok. Lagyan ng share yan. Lagyan ng oxygen yan. Itapon yan dun sa isolation. Sa litot, pagod na nung doktor. Hindi niya alam yung isang pasyente niya, COVID patient, ilagay doon sa isolation. Kita na ninyo. Anong ginawa mo doon sa asymptomatic o doon sa under observation? Kaya po dumadami. Malacanang, IATF, Francisco Duque. Kaya po dumadami dahil dyan sa mga hospital na yan. Maniwala kayo sa akin, hindi ako nagsisinungaling. Usong-uso pa sa atin yung makikiusap ka. Para hindi kami nakikiusap at hindi na kami nakakaistorbo dun sa mga kakilala natin sa ospital. I-systematic lang natin. No? Kawawa yung tao eh. Asymptomatic, tapon mo doon sa quarantine. Asymptomatic pa lang naman eh. Di ba? Kahit nga asymptomatic o kahit nga COVID patient na eh. Pwede nga yan sa loob ng bahay. Kung malaki bahay mo. Di ba? Magkukulong lang yung isang pasyente. Paano mo naman nasabi? Nangyari na po sa akin yan eh. Yung asawa ko nagka-COVID. Kinakaila ko ba yan? Yung asawa ko po, nagka-COVID. Ang problema, comorbidity yung asawa ko. Merong diabetes. Nagkaroon siya ng anong tawag mo dito? Yung kagaya nung kinumatay ni Fernando po tsaka ni anong tawag doon? Yung sakit ni Fernando po. Aneurysm. Kita na nyo. Kasi matanda na ako eh. Minsan nagkakaroon tayo ng gap. Nalagyan na po ng coil yan sa ulo. Meron pa siyang myasthenia gravis. Yung pagka napapagod o lagi nagagalit, biglang babaksak yung mata. Nung medyo pagaling na yung myasthenia gravis, nagkaroon naman siya ng excuse me, ng sleep apnea. Ano yung sleep apnea? Nababawasan yung kanyang hininga pagka natutulog. Masama pala yung humihilik. Depende sa tao.
Pag humihilik, nababawasan siya ng 40% ng kanyang paghinga na pwedeng makasanhi ng kamatayan yan. O, kung mag-60 yung hininga mo na wala, o hahabulin mo yan. O pag tinakbo mo sa ospital yan, sasabihin mo COVID kasi hindi nakakahinga. 'Di ba? O, alam ba ng doktor na meron niyang sleep apnea? Di mapagkakamalaan mo na COVID kasi sinasabi nila pagka COVID yung nahihirapan huminga. 'Di ba? O, kaya yung tent na nilalagay natin sa labas ng ospital, dapat alam ng may in charge na nurses doon. Hindi mo magpapaalisin yung nurse doon para any moment mayroong gustong itanong yung pasyente, masasagot natin. Hindi sila nalilito. Ang may sakit na tao, mga kaibigan, mapaghanap yan ng matatanungan. Kasi masama ang pakiramdam eh. 'Di ba? O, itinapon mo nga doon, hindi mo alam kung si Juana de la Cruz kung saan mo na itapon. O, ganun yun eh. O tapos nahaluan ng may COVID. Kung lahat ng tao doon sa isolation magka-COVID, o di sasabihin ninyo dumami. Kaya ang dami ng bilang ng COVID dito sa atin eh. Tapos ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw na may variant na, pero hindi pa rin kayo sigurado. Variant. O. 'Di ba? O. Vicky Morales ng Dagunay Market, I love you. O. Kuya Willie, God bless. O. Ayan. Yan, si Vicky Morales, may edad na yan. Pag hindi yan nag-ingat-ingat, nako, mahirap ma-COVID yan. Paano naman nang gagawin niya sa buhay niya? Mahirap na tao lang siya. Kailangan niyang maghanap buhay. Kinakailangan niyang kumita. Ha? Bakit meron tayong mga kababayan ganyan? Di ba, karamihan sa mga matatanda natin, ayaw nilang umaasa sa kanilang mga mahal sa buhay. Yung masyadong umaasa. Ayaw nilang maging pabigat sa kanilang pamilya, naghahanap buhay. Anong ang pwede nilang gawain? Ang mamamayan naman, on the other hands, ang mamamayan naman, dapat maunawaan ninyo yung simpleng protocol. Hindi ko binabaksakan sisi sa lahat ng hospital, sa mga doctors and nurses, ha. Both parties ho yan, itatouch natin. Tayong mamamayan, mahal ba yung face mask? Mahal ba yung face mask? Hindi ba natin kayang bumili kahit face shield? Hindi ba natin kayang sunurin yung pag makikipag-usap ka, medyo malayo yung distansya mo? Kasi, pag natalsikan ka ng laway, ano sa English yon? Tinatagalog ko na nga para naiintindihan. Pag natalsikan ka ng laway, nalagyan yung damit mo, nalagyan yung braso mo. 'Di ba? Hindi mo naman mararamdaman yun eh. Halimbawa, naka-air condition ka, na-feel mo na malamig. Na parang ganun lang ang nun eh. Bigla mo na iganon sa mukha mo, sa mata mo, sa ilong mo. Ang hilig natin, gaganyan-ganyan, gaganon-ganon. Diba? Kaya sinasabi sa atin doon sa protocol, magsuot ka ng face mask, magsuot ka ng face shield, makipag-social distancing ka, maghugas ka ng kamay. Ayaw natin sunodin. Tayo pa mayabang. Yan, kasalanan ng mamamayan yan. Kaya nga, sabi nga ng FYI, bakit hindi natin palawigin ang ating edukasyon? Maaari, baka kulang sa edukasyon ng ating mamamayan. Nakabasa lang ng katiting doon sa Facebook. Tapos tinawagan si Juana at saka si Juan.
Ay, oh, ganito. Pwede pala doon yung yung biglang dadating, pwede kang bakunahan. O dumaksa. Hmm. Meron pala nagplano na talagang damihan para masira yung mayor. Ganon. Anak ng tupa naman buhay ito. Ayuda. Oh. 'Di ba? Social distancing. Oh. Pag inayos ng tanod yan, ng barangay, ng pulis, susunod saglit yan, mamaya eto na naman. Halos yumakap dun sa kasunod niya. Oh, nakalimutan na nga ng babae na babae siya eh. Nakikipag-untugan siya, yung suso niya, kinakaladkad niya doon sa likod ng lalaki. Oh, pati yung ano niya, yung sa baba niya, pinararandam niya yung tambok. Nawawala sa isip ng tao yun eh. Bakit? Kulang sa edukasyon. Nasaan ang social distancing doon? Diyos Mariosep. Mamamayan, makinig naman po tayo. Yung mga nasa IATF, nagsama-sama po dyan yung mga tulisan. Yung mga tumanda na mga naging lolo na, ng mga ulyanin na, ng mga doktor, kung sino-sino scientifico, nag-rumble na sila doon. Oh, ang alam niyan, pinag-aaralan pa. Pinag-aaralan na nga eh. Oh, kaya, sasabihin, matigas ang ulo ng mamamayan. Oh. Kaya dyan sa tono na itong mga nangyayari na to, isa lang ang halos paniwalaan ko eh. Sino? Alam ba? Ako, sa ngayong panahon na to, ang pinaniniwalaan ko, alam ho ninyo kung sino? Si General Eliazar. No. Inilatag niya doon sa IATF na alisin na yung mga checkpoint na yan. Kalokohan eh. Sa social distancing, kailangan ng assistance ng polis. Sa mga krimen, kailangan ng assistance ng polis. Checkpoint, anak ng tupa naman, bakit wala, anong gagawin ng barangay? Yung mga barangay naman na nakatanghod dyan sa karamihan sa checkpoint. Katulad dito sa pagpunta mo ng Zambales, pag hindi mo nilawakan ng pasensya mo, mapapatay mo yung naandun sa doon sa checkpoint eh. Imaginin mo, gaganong ka sa sigsag ng Olongapo. Naandun ka sa ibabaw ng sigsag. Yung checkpoint naandun sa may Barreto, doon sa may arko ng Subic. Papasok ka pa lang ng Subic, naandun ang checkpoint. Imaginin nyo haba niyan. Bago ka makalakpas doon sa checkpoint, 30 minutes. Magkano na naging konsumo ng gasolina? Oh. Tapos ang haharap sa'yo, barangay tanod. Oh. Na hindi man lang na briefing. Saan kayo galing? Oh. 'Di ba? Kung mainit na ulo mo, 30 minuto ka nang nasa traffic, pagdating mo doon, saan ka galing? Saan kayo pupunta? Oh. Kita mo? Nilagay mo doon, walang pinag-aralan. Magugulpi mo yun. O kung ang dumaan doon NPA, pinatay pa yung gagong yan. Nung nagdadatingan ang mga delegates ng Olympic, nagpa-picture, yakapan pa mga politiko, sumalubong ang social distancing, walang comments, lakas tawa kung dung politiko nga naman. Kita na ninyo. Hindi lang yan eh. Yung mga convention na ginagawa ng mga political parties. Yung simbahan, pinagbabawalan ninyo magsimba mga tao. Di ba? May social distancing, kapiraso. Bakit sa simbahan ba walang social distancing?
Nilalagyan na nga ng lockdown ng mga pare yung mga upuan, di ba? Oh. Everybody's committing mistakes. Kalokohan yung mga checkpoint na yan eh. Ako bago ko umuwi, mga kaibigan, sinigurado ko, no? Napasok ako dun sa Apor. Nag-usap-usap kami sa board ng Broad Streamcast Communicators. Kinakailangan meron kaming ID. Kinakailangan meron kaming certification. Ayun. Akin na nga ito. Buksan mo nga ito. Kunin mo yung folder dyan. Yan. Galing yung assistant ko na yan. Nandito yung commander ko. Meron akong napapakiusapan. Kita mo, napalsalta ako. Buksan mo nga ito. Kala mo, hari, no? Ayan. Meron kami. Sinigurado ko. Na kung may sisita, nasa yung ID mo binigay ko sa'yo. Bigay natin ng sample. Ayan, may certification. Ito. May ID. Ayan, may ID, Hindi lang yan. Nagpa-swab test pa ako. Ayan, ito, swab test. May COVID ka. May kupit ka. Kala ko COVID eh. May kupit. Yan. Dala ko rin yung SEC registration kung hindi pa rin magiging masaya yung sisita. Anong problema? Kasi sinasabi nga nung nag-aaral do sa IATF ang media paano mong pagbabawalan. Nagko-cover po kami sa buong mundo, hindi ho sa Maynila lang, hindi lang sa Pilipinas. Hindi kami nagko-cover sa Maynila lang. Anong nakalagay? Tingnan natin, basahin ko sa inyo. As such, the holder is authorized to cover or gather relevant issues worldwide. Worldwide. Be it international, national, or local news event in the name of service as the mission and vision of Broad Streamcast Communicators to satisfy public information and news dissemination. Ano pa? And because this is under the APOR nung person blah blah, no, we request for courtesy and cooperation and be authorized in designated category by the Philippine government as an authorized person outside residence to serve and fulfill his duty and assigned task force. Yan. Maliwanag. Kasi nung una gamit ko yung sa City Hall ng Maynila. Di ba? Kinakailangan pala meron pa akong ID na katibayan na nakatira ko dito may bahay ako dito sa San Marcelino. Nag-produce ako ng ID na taga rito ko sa San Marcelino. Yun ang ganun eh. Ito, dala-dala ko lahat. Full butter gill tayo. Dapat yung mga checkpoint na yan, hindi ho yun nakalatag. Dapat yan paminsan-minsan lang. Parang kanta yan, paminsan-minsan naaalala pa rin kita kahit ngayon
nagwawala ka na. Ganyan. Marilina Reyes na ayaw mag-PM. Gusto nung kumarinlina ko yung nakikita ko yung kagandahan niya. Ha? Parang si Cecil Villarreal tsaka si Hanilet Piñas Cosas. Oh, ganun ho mga kaibigan. Oh, ang hirap sa atin. Ang dami kasing matalino. But seriously speaking, I'm hoping, I'm hoping, Mr. President Rodrigo Roa Duterte, I'm hoping that you can castigate or discipline your Secretary of Health, Francisco Duque, and even itong FDA. For DOH, habang merong COVID, panahon ngayon na pag mag-assign kayo na ikutan lahat yung mga hospitals na yan. Magkaroon kayo ng surprise visits. You have to monitor and you have to know how your doctors or nurses treat our patients. Hindi ho yung pag-i-exploit sa ating mga mamamayan. Yun po ang tama eh. Kasi ang isang pasyente may problema sa kanyang kalusugan. At pag hindi natin natrato yan ng tama, pwede po silang mamatay. At pwede po silang magkaroon ng COVID anytime. Hindi ka nga nagka-COVID sa loob ng bahay mo, nag-ingat ka. Nagkaroon ka lang ng trangkaso. Hindi ka lang makahinga dahil sa ubo mo. Gusto mong tignan ka ng doktor dahil yun ang policy ng buhay. Diba? Magpatingin ka sa doktor. Diba? Para kumita naman ang doktor. Ganon. Diba? Tapos pumunta dyan sa emergency, nilagyan mo nga ng dextrose, nilagyan mo nga ng oxygen, at inilagay mo nga siya sa isolation, hinaluan mo naman ng may COVID yung isolation. Paano po? Palagay ninyo, hindi dadami ang pasyente ng COVID? Tapos, isisisi na lang natin ang isisisi kasi pabaya ang mga Pilipino. Hindi ho lahat ng Pilipino. Kasi if there is a 60% na pabaya at merong 40% na hindi nagpapabaya, hindi ho dapat madamay yung 40%. Hindi ba? Katulad halimbawa ni kasamang Aster Elgin Colin, may edad na siya, 84. Pag dinala sa ospital, pinabayaan ninyo yan, mapapatay ko kayong lahat. Di ba? Kasi kailangan ang treatment. Buhay ho ng tao ang dapat alagaan ng ospital. Kaya ang Department of Health, dapat siguraduhin ninyo, ano ba ang mga facilities niyan? Ilan ba ang bed capacities niyan? Meron bang oxygen niyan? Meron bang matinong nurses diyan? Meron bang matinong doktor diyan? May emergency room ba yan? May isolation ba yan? Meron bang quarantine area yan? Ganun dapat. Ang hirap ngayon, pati bata, may COVID na din. Pag-aralan pa daw ng DOH, patay na muna ang kabayo patay na muna ang kabayo bago dumating ang damo. Yan nga sinasabi ko eh. Kung gusto ninyo lahat baksinan ninyo. After nyan, itas nyo sa DOH na kinakailangan, pag pinanganak pa lang yan, baksinan na ninyo ng antiviral. Lahat ng mga pinagsasabi nyo, pinagsasabi ko na ho yan eh. Simula yan nung sinalaula ninyo yung pabunan antiviral. Yan, di ba? Sabi ko sa inyo,
Sino ba ang may concern na doktor patungkol sa HIV? Oh. Yung San Lazaro, hindi nyo nga magamot yung mga meron AIDS. Tataningan na lang ninyo yung tao. Ba't nung tumakbo doon sa pabunan, nabuhay? Oh. Yung kinagat ng cobra. Yung kinagat ng mga ahas. Bakit nabuhay? Nung dinala kay pabunan. Yung dengue, ang daming namatay sa dengue. Bakit pag naitakbo doon sa pabunan, nabubuhay? Yan ang mga, kasi yung mga manghuhula lang ho yun. Pero yung manggagamot, iba po yun. Naintindihan po ba natin lahat yun, mga kaibigan? And hopefully, bumaba po itong bilang ng COVID. Mga kaibigan, pababain natin. Mga kaibigan, ang tumpak na oras, alas 9:06. Meron na lang tayong 5, 10, 15, 20, 24 minutes. Ito gusto ko sanang pag-aralan natin. Ito hong usapin na to para sa atin po lahat. Bakit yung segregation ng basura hindi po natin ma-implement totally? Ang gobyerno natin, kinakailangan meron tayong sangay ng gobyerno to discipline our sambayanons, mga sambayan ng Pilipino, to follow the segregation of our trash, yung mga basura natin. Nabubulok, hindi nabubulok, kasi kung ang basurero ang papayagan lamang natin mangolekta, aabutin ho yan ng siyam-siyam sa pangungulekta. Aabutin ho ng maraming oras yan. Bakit? Sila ang magsesegregate. Siyempre, yung basurero, nag-aari muhunan, gustong kumita. Pipiliin nila yung mga bote, yung mga plastic na pwede nilang ibenta. Ngayon, kung segregated yung basura natin, alam na ng basurero o yung kukuha, alin ang kukunin nila ngayong araw na to, kinabukasan yung mga ganito, hindi yung kinakalkal pa nila yung laman ng basura, yung naka-plastic na basura para kunin yung pagkakaperahan. Pangalawa, yung mga mamamayan natin na nakatira sa mga esteros, sa mga ilalim ng tulay, siguraduhin naman ho ninyo na yung inyong mga dumi, hindi ninyo tinatapon doon sa esteros o sa ilog. Kahit na anong linis ang gusto ng ating pamalaan, kung tayong mamamayan ay walang disiplina, katulad po nung ninanais ng gobyerno na pagandahin ang Rojas Boulevard, nilagyan ng white sand yung ilang part. Tuwan-tuwa pa yung mga opposition na nabubutata nila yung gobyerno Dapat dito sa mga urot na to, pinag-aambus. Sino sa atin ang ayaw gumanda ang Rojas Boulevard? Siguro naman lahat tayo gusto natin maganda ang Rojas Boulevard kasi kitang-kita mo dyan ang kalawakan ng karagatan. Tuwan-tuwa pa itong mga oposisyon na inanod yung mga white sand na nilagay doon, tapos uurutin nila yung gobyerno na inaaksaya lang ninyo ang pera. Kita na ninyo. Nung panahon ni Ramos, di ba yung asawa ni former President Ramos, si Ming, di ba? Yan ang drive. Linisin ang ilog Pasig.
Anak ng tupa naman mga kaibigan, nakita ho ba ninyo kung paano kumuha ng mga basura sa karagatan, sa mga ilog, ang mga anong tawag natin doon, river cleaner. Pati daw patay na hayop tsaka patay na tao sa ilog tinatapon. Nakakakuha sila ng mga inuuod ng katawan ng tao. Oh, ano yan? Ibalik natin yung ibalik ang Baywalk dapat. Ha? Ayun, sabi ni Mr. Crisologo. Napakaganda ng Baywalk ng karagatan ng Roas Boulevard. Dapat ikatuwa natin na kung ito'y malilinis, magaganda. Hindi yung pinagtatawanan natin yung nagpa-project, kaya minsan nahahawa na rin ako eh. Ha? Oh. Richard Ocampo, good morning. More power to you, kuya. Sa program mo. Maraming salamat, Richard. Ito si Richard. Magaling na tao yan. 1990s ko pa kakaibigan yan. Nakilala ko yan. Masipag na bata yan. Ha? Ngayon, nagtatrabaho na siya. May pamilya na. Comment. Huwag ka masyado nagkakakain ng marami. Ha? Alam mo ba ninyo, yung pagkain ng masasarap, delikado rin sa tao yan. Kaya ang pagkain po, utay-utay. Bakit ba tayo nagkakakain? Yung mga basurang kinakain natin, yan po ang nagdudulot ng mga sakit. Diyos Mariosep, araw-araw, binabantayan ko, ano kaya menu ni Richard Ocampo? Kasasarap ng Diyos Mariosep, mga simple, yung malilinggit na nahipon, sariwan-sariwa yan, gaganon mo lang ng konti yan doon sa kaldero, sa kawali, hahanguin mo na, tapos gagayat ka ng maninipis na kamyas, sarap. Tapos meron siyang sinabawan na tulya. Minsan naman, napakasarap ng niluluto. Kare-kare, kung ano-ano. Ingat-ingat Richard. Dahil marami pang mamamayan ng nangangailangan ng iyong serbisyo. Ha? Buti ngayon. Ngayon, alam mo ninyo, inalmusal ko? Pagka nasa Maynila ko, wala akong alam ko, hindi magprito ng liempo. Magluto ng tawag dito. Padala ni Hanilit sa'yo. Nako, Diyos Mariosep, meron akong bagong vitamin ngayon, padala nung tiga Canada. I love you. 1,000 a day. 1,000 a day. Hanilet Peñas Cosas. 1,000 pieces. 1,000 pieces. Hindi ko pa nauubos yung 1,000 pieces. 365. Di 1 year. Comprimes. Formula Forte. For men. Formol. Ayan, Forte. sa kabila. Ayan. Yung kabila. Ito pala. Patanga-tanga ka eh. Formula Forte for men. Ayan, may vitamin po ako. Ano to? Vitamin A, C, ABC? Multivitamin. Kita na ninyo. Paano ako mahawahan ng niyan? Paano ako mahawa ng COVID niyan? Certified. Ha? Kita na ninyo. Certified. Malinis tayo. Maingat ako eh. Halimbawa, nagprito ako ng liempo, yung barbecue at timpla. Nag-almusal ako niyan. Tanghalian nga, minsan din na ako nakain. Tinapay lang ako. Pabiskwit-biskwit ako kasi yung asawa ko, kulit. Grabe. Ang isang pirasong tasty, pag dumalwa, tumatlo ka niyan, katumbas niyan, isang tasang kanin. Paano liliit yung tiyan ko? Ngayon, pagka naglalakad ako, sir, pumayat ka. Kukunti pa lang, sir, pumayat ka. Nagwo-worry ako. Tapos bukas makalwa, bundat na naman ako. Kaya ako sa Maynila, naalagaan ko yung aking kalusugan. Pero paano naman puro karne nakakain ko doon. Kanina, sarap ng yung kabute, mushroom, sariwa,
Oh, ha? Tapos meron akong talbos ng ampalaya. Oh, tapos meron akong nilagang itlog. Nagpakulo ko ng tubig, nilagyan ko ng konting paminta, nilagyan ko ng konting patis, ha? Saka nilagyan ko ng sotanghon. Nung okay na yung sotanghon, sinaka ko nilagay yung kabote, yung mushroom, tsaka yung nung medyo kumulo na yung mushroom, nilagyan ko ng talbos ng ampalaya, sabay patay. Oh. After 5 minutes, 15 seconds, pinatay ko na yung kalan. O yan, almusal ko. Tapos meron ako niluto, yung pako, alam mo ninyo yung pako? O, sinangkon sa kong konti sa mantekilya. Sabay nilagyan ko ng 3 binating itlog. O, ayan ang almusal namin. Kasarap Marilina. Malusog, di ba? O, ngayon, tuwan-tuwa ako. Nakakain ako ng masustansyang gulay. Kinakailangan ho natin yan, mga kaibigan. Ha? Para hindi kayo kinakapitan ng COVID. Oh? Kahit tayo mga kaibigan i-take note natin, ano ba yung tinakil ni Willie Espiritu ngayon? Ang tinakil po ni Willie Espiritu ngayon, disiplinahin ng DOH ang mga hospitals, doctors, and nurses. Hindi yung we are promoting nakaawaan. Naiintindihan ho namin yung inyong concern sa amin. Pero pwedeng kayo rin ang pumatay sa amin. Kaya inaasahan namin na madidisiplina ito ng ating doctors, ng ating DOH. Ayusin ng DOH yung ating healthcare. Hindi yung pinag-iinitan ng mga hospital, yung pera namin doon sa PhilHealth. Hindi ho ganon. Ikalawang topic natin for today, yung mga basura. Yan po ang nagiging sanhi ng pagbabaha. Isa sa mga nagiging sanhi ng pagbabaha. Kaya pag-aralan natin how to segregate our trash. Yung mga dust, yung mga basura, lahat na yan. And yung local municipalities natin. Yearly twice, 2 beses sa isang taon, dapat the mayor should remember na dapat ipalinis nila yan sa engineering, yung mga drainage natin, yung mga kanal. Asahan mo ninyo yung mga barangay kagawad, barangay chairman, yung mga pwedeng tumulong sa kanila kahit sambayanan, linisin natin yung ating mga drainage para hindi ho natin nararanasan, alam naman natin na prone tayo sa typhoon. Pangalagaan natin para mabuhay tayo ng maayos. Hindi ho yung pabaya tayo. At tayo ang masisisi ng gobyerno. Magkaroon tayo ng sarili nating disiplina, mga kaibigan. Hindi yung aasahan mo na wawalang yain ka pa ng gobyerno mo. Di ba? Maganda ba nagkaroon tayo ng lockdown? Katulad yung ayuda, gusto kong bukas pag-usapan natin yan Kasi ang sabi po ng ating gobyerno, magkakaroon ng lockdown August 6. Anong petsa ngayon? Anong petsa ngayon? Agis. Ngayon lang Agis Ngayong araw na to lang ipamimigay yung ayuda. Ilang araw lumagpas? 4. 'Di ba? 6, 7, 8, 9, Agis 4 na araw. Paano magkakasya ang isang linggo mahigit para i-distribute yung more than 10 billion para sa mahigit 1 milyong tao sa NCR na mabahagian yung 1,000 to 4,000 per family. Paano po? Paano natin mababantayan ng tama? Paano natin mababantayan ng tama na hindi kukurakutin ito ng DSWD, ng barangay chairman o ng LGU? Yan ang dapat natin pag-aaralan. Gumaya kayo sa gobyerno, nag-aaral. Ang hirap. Ayan. Noong nagdadatingan, may pumasok na isa Wala nga
Dito pag halo-halo basura, hindi kukunin ng garbage collector. Dapat nakahiwalay din, use mask at dapat i-disinfect para kunin ng ah, MMO. Yun. DRMM. MDRMMO. Yan o, sa San Marcelino, ganyan kami dito eh. Kainin mo basura mo kung paghahalu-haluin mo yan. Mabulok yan sa bakuran mo. Hindi pwedeng hindi ka susunod. O segregated dito eh. Ha? Hiwa-hiwalay yung nabubulok sa hindi nabubulok. Ha? O alam ng kolektor kung ano yung kukunin nila ngayon. O mamantot ka diyan pagka hindi mo sinunod. O may certain penalties yan. Sabi ni Mamala, discussion about Philippine health mula start ako till retired di ko nagamit minsan ang PhilHealth ko. Saan napunta yung PhilHealth na PhilHealth ko dapat ibalik sa empleyado? Pero wala. O, kita na ninyo. Ilang Pilipino na nagtrabaho sa gobyerno o kahit sa pribadong sektor na pinakukumply dahil rules ng ating batas na kinakailangan may SS, ganyan-ganyan, PhilHealth. Hanggang nakapunta na ng Canada si Madam Cecil Villarreal, si Mamala. Hindi niya nagamit. Ba't magkakasakit yan? Napaka anong tawag mo dito? Ingat niyan sa katawan. Kahit na ang dami niyang mga magagandang at gwapong anak. Hindi niya nagamit. Ngayon, hindi ba dapat ibalik din yung na-share niya? Di ba? Yun, kita ninyo. Kinikita lahat ng gobyerno yan eh. Kaya tayo po ang mag-iingat mga kaibigan. And I'm hoping na yung gobyerno nakikinig, i-take note ho ninyo. Hindi ho ninyo dapat sisihin lahat ng mamamayan. Huwag natin guluhin ang tabakuhan. Tsaka yung mga kapatid kong broadcaster, huwag naman kayong masyadong gamol. Kasi ganito ho yun eh. Hindi lahat ng panahon kumikita ka. Diba? Dadating din ang panahon na malit ang kinikita mo. Marami tayong mga kasamang broadcaster kung manlait ng mamamayan, kasalanan ng mamamayan. Hindi na niya napag-aralan yung ninangaw-ngaw niya sa news. Wag ho ganon. Magkaroon tayo ng sensitivity. Pag-aralan natin yung sasabihin natin. Hindi naman natin binabatikos. We are just reminding our government to do something na bago, di ba? Para maituwid ang dapat ituwid at iwaksi ang mali. Tumatanda na ho kami. Pero tingnan naman ninyo. Sabihin niyo sa akin kung nagsasabi ako ng mali. Vicky Morales. Tingnan nyo pagmumukha ko. Tumatanda. Diba? Pero tingnan ninyo, gwapo pa rin. Pag uwi ko dito kahapon, Diyos Mariosep, kainan agad kami ng spaghetti. Birthday ng aming mga aso. Kita ninyo, ang aso minamahal eh. Ilan yung pinanganak ng August 8? August 9. Si Haro, si Sora, si Miho, si Nico, Rico, si Happy. Kung nakikinig yung pamangking ko, birthday ni Rico kahapon. Ni Happy kahapon. At saka yung hipag ko, nabigyan natin ng isang tuta, birthday ano pangalan nung napunta kay April? Rico. Si Rico, birthday nila kahapon.
pinagluto namin sila ng spaghetti, pero kami ang kumain kasi bawal sa mga sitso ang spaghetti. Oh. Nagkantahan din kami, happy birthday to you, may gumawa ng cupcake. Oh. Murang-mura ho yun. Oh. Ma-celebrate. Kasi ang aso, pag mahal mo, mahal ka rin nila. Hindi mo kinakailangan yung asong matapang na kahit mabait ang aso, basta merong masamang taong pupunta sa'yo, amoy na amoy po nila yan. Kaya, mamahalin ho natin kahit na yung ating mga alaga. Ano ho? Bueno, 4 na minuto na lang siguro. 4 na minuto na lamang po. Ang tabayanan po ninyo, ang programa ni kasamang Selbaysa. Anong title ng kanya? Patrol? Digital Patrol. Ito po ang digital media. Itong Broadstreamcast Communicators. Kami simple lang naabot kahit saan lupalop ng mundo. Kaya po yung mga kakilala natin at hindi natin kakilala na nasa ibang lugar, katulad ng nasa Canada, nasa New Jersey, nasa LA, nasa Japan, saan man lupalop kayo, naabot namin kayo. Kaya let us spread our program for your information and teach your friend how to watch FYI through Broadstreamcast Communicators. At wala po kaming layunin kundi mahatidan kayo ng tamang impormasyon, tamang analysis, tamang komentaryo para matuto tayo. So, if ang gobyerno natin ayaw mag-impose ng discipline, why not? Tayo po ang mag-umpisa. Let us discipline ourselves. How? Let us prepare. Let us prepare now. Sino ang iboboto natin sa darating na May 2022 election? Huwag tayong magkamali, mga kaibigan. Ganun po ang buhay para matuto tayo ng tamang gagawin sa ating araw-araw na ginagawa at biyayang ibinibigay sa atin ng Diyos. Bukas talakayin natin yung importansya niyang ayuda. Asa iso nag-umpisa ng lockdown ba't mo i-release ng AGIS? 4 na araw na nakalipas. Hindi matatapos talaga yan ng mahigit 1 linggo lang. Secondly, pangalagaan natin, ikaw, ako, sino man po sa atin lahat, kinakailangan natin bantayan kung paano na i-distribute ito sa bawat isa para maintindihan natin, makita natin, at i-expose natin, ibulgar natin ang nakikita natin. Nakikita po, gawaan ninyo ng ebidensya. Na pag nag-akusa ka, siguradong may ebidensya ka. Yun. Bilang ba ninyo ang nabahagian? Bilang ba ninyo ang hindi nabahagian? Dapat po yan mapag-usapan after na distribute yung ayuda. So sa mga taong naghihirap, kung tayo nananalangin na tayo dapat kumain, suklian po natin ng kabutihan para maging makadiyos tayo. At do sa mga may init ang ulo, yan tatalakayin rin ho natin, may init ang ulo, maghunos dili tayo. Pilitin natin na magawa ng paraan na magkaroon tayo ng kontrol sa ating sarili. Like what happened dun sa isang barangay sa Maynila. Alam na, siyempre, kung tigaron yung pinatay niya, alam niya kung may depresya yun o hindi, di ba? Isang 59 anyos, alam naman pala nila na may depresya. Tinakot-takot, tinutok-tutukan ng baril, pumutok na yung baril niya. Patay.
para pag ini-interview pa yung nakabaril, para wala siyang pagsisisi. Ang tanong ngayon may lisensya ba baril mo? Ayan. Kaya, mag-ingat po tayo. At sa mga taong hindi nakakaintindi sa akin, pagpalain po kayo ng poong may kapal. Ako po ang inyong kaibigan, Willie Espiritu, ang inyong kaibigang gwapong-gwapo, at kayo naman po ay nanonood dito po sa inyong programa. Inyo po ito, for your information. Thank you so much, Mamala, Hanilet, at Maring Lina, sa buong mundo, sa lahat ng nanonood ngayon. Magandang umaga po at patnubayan po tayo ng poong may kapal. Pasilip nga natin muna dito, bitbitin mo ngayon, pakita natin yung hindi itong si Cloud, di ka dito Cloud, pakikita kita. Ito po yung ama ng aking mga anak. Halika dito. Ayan, makikita nyo ninyo. Ito ang spoiled na aming alaga. Ayan, pakita mo. Bye-bye, sabi mo. Hello, ayan. Ayan po si Cloud at ayan ho yung may bahay ko. Ayan. Maraming salamat sa inyong panonood at nawa tayong lahat ay patnubayan ng poong may kapal. Mag-ingat po tayo. I love you! I love you all! I love you! God bless!